Sa nakaraan nating video, ay ginamit ng lalaking ito ang kanyang ahas upang ilabas ang buo niyang lakas. Matapos nito ay naglunsad siya ng pag-atake na muntikan ng ikinamatay nila Zhang. Sunod ay agad nga itong tumawa, at sinabi na ngayon ay alam na nila ang kanyang tunay na lakas. Sabay sabi din na ang mga Black Needles umano niya ay kasing nipis na mga hibla ng buhok, kaya naman nais niyang makita kung paano ito iiwasan ng mga Imperial Dragon Guards. Sunod ay naglunsad nga siya ng pag-atake gamit ang kanyang mga Black Needles niya. Pero sinabi lang naman ni Zuan na pagmasdan umano niyang mabuti ang kanyang gagawin, at inumpisahan nga niya ang pag-absorba sa mga Black Needles ng kanilang kalaban. At kung inyong maaalala, ay may abilidad si Zuan na absorbahin ang anumang uri ng superpower o anumang pag-atake mula sa artifacts, at matapos nga niyang absorbahin ang pag-atake ng lalaki, ay sinabi pa nitong mabango umano ang pag-atake niya, at tila isang candy lamang. Kaya naman biglang naulol ang kalaban nila, at hindi nga siya makapaniwala na kinain lang ni Zuan ang pinakamalakas niyang pag-atake, habang ang mga Imperial Dragon Guards naman, ay napapatanong na lang kung isa daw ba sa divine ability ni Zuan ang pagkain. Pero ilang sandali nga lang din, ay muling tumawa ang lalaking ito, at sinabi na ang mga kinain umano ni Zuan ay ang mga karayom niyang may lason, kaya naman tila umano nagpapakamatay si Zuan nang kainin niya ang mga ito. At agad nga din siyang hinayla ni Negrito, upang tanungin kung talaga bang lahat ng makita niya ay kakainin niya, dahil maging sa elementary nga daw ay tinuturo kung ano ang dapat kainin sa hindi, sabay sabi na ngayon ay katapusan na niya, dahil nalasan na siya ng kanilang kalaban. Pero sinabi naman ni Zuan, na ang kanyang tiyan umano ay natampered na noong kumain siya ng Divine Altar kasama ni Chaos, kaya naman tila isang space equipment na daw ang kanyang tiyan, at sigurado nga da siyang hindi siya nalason, dahil sinubukan na din niyang kumain ng mga insektong may lason dati. Sunod ay sinabi nga ni Zuan, na madaming klase na daw ng lason ang sinubukan niya sa Earth noon, kaya naman tiwala siya sa kanyang tiyan, at muli pa nga niyang inabsorba ang mga Black Needles na may lason ng kanilang kalaban. Kaya naman nagmistulan nitong isang bato nang dahil sa pagkakashock niya, hanggang sa sinubukan niyang makontrol ang kanyang mga Black Needle, at parehas nang ginamit ng dalawang ito ang buo nilang lakas, upang pag-agawan ang mga Black Needles ng kanilang kalaban. At habang masyado nga ang kanyang galit, at sinasabi na wag na umanong pangarapin ni Zuan, na makuha pa ang kanyang mga Black Needles, ay bigla naman siyang kinalabit ng isa sa mga talim ng World Tide nila Zhang. At sa kanyang paglingon, ay nakita niya ang malaking embodiment ng kamao ni Zhang, na tinatanong kung ano na ang nais gawin ng kanilang kalaban ngayon, sabay tanong kung hindi daw ba sila karapat-dapat na pagtuunan ng pansin nito, sabay uppercut sa kanilang kalaban. At sa kanyang ang pagbagsak, ay nakuha pang tanungin ni Zuan na nadighay, kung nakalimutan na ba niya ang patungkol sa kanyang mga Black Needles, kaya naman tinanong nito kung anong klase daw ng teknik meron si Zuan. Na agad namang nag-search sa kanyang cellphone, at sinabi na isa umanong heavenly devouring technique ang kanyang ginamit, kaya naman tinanong ni Negrito na napabuntong hininga, kung saang manwa daw ba niya nabasa o nakita ang bagay na yon. Pero sinabi lang naman ni Zhang na tama na umano ang pag-uusap, at agad na siyang naglunsad ng kanyang pag-atake gamit ang mga talim ng World Tide, kung saan matapos itong magtungo at tumama sa lalaki, ay pinagpira-piraso ni Zhang ang katawan nito, at nagbigay nga siya ng negative points kay Shu, bilang pagpapaalam. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay agad na naglakad si Zhang, at dito ay bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan, matapos mapagmasdan ang naging resulta ng marahas na digmaan. Sunod ay sinabi nga ni Carol, na tinapos na ni Zhang ang kanilang labanan, pero kahit nga daw natapos na ang digmaan, ay wala pa ding nagtungo dito upang tulungan si Duan Mo, kung saan maging si Duan Mo Huangqi nga din ay hindi nagpakita, at lumabas upang harapin ang ating bida. At dito nga ay sinabi ni Shu, na si Duan Mo Huangqi umano ay inabandona na ng kanilang kalaban, dahil wala na siyang lugar sa chessboard ng mastermind, o ang ibig sabihin ay wala nang pakinabang si Duan Mo Huangqi, sa mastermind na hinahanap ng ating bida. Muli ay naisip nga ni Shu, na inabandona na umano si Duan Mo Huangqi ng mastermind, tulad na lang din ng pag-abandona ni Duan Mo Huangqi sa dalawang maestro level niyang tauhan, kaya naman ang mga masasamang tao umano dito sa mundong ito, ay siguradong mapupunta sa abis kalaunan. Sunod ay sinabi naman ni Carol na dapat na muna silang magpahinga, dahil tapos naman na daw ang labanan dito sa Western Capital, pero sinabi naman ni Shu na hindi umano pwede. Dahil ang pagpatay nga daw kay Duan Mo Huangqi, ay hindi pa ang katapusan ng kanilang laban,
dahil yun pa lang ang simula ng kanyang paghihiganti. Agad nga ding sinabi ni Shu, na bago pa umano magsimula ang kanilang laban dito sa Western Capital, ay mayroon ng katanungan na gumugulo sa isipan ng ating bida. At ito nga ay, kung inaasahan na daw ba ng dating hari na aabot sa puntong ito ang lahat, at kung alam daw ba ng dating hari na mangyayari ang lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon. At kung yun daw ba ang dahilan, kung bakit iniwan ng dating hari ang mga mountain shaking armor, sa lugar kung saan pwedeng mahanap o makita ang mga ito ng ating bida, na tila umano ginagamit ng dating hari para sa kanyang paghihiganti. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na 1,000 taon umano ang nakalipas, ay ginamit ni Duan Mo Huangqi ang mountain shaking armor, upang makilala siya ng mga tao, at ginamit nga din daw niya ang mga armor na ito, upang pumatay ng mga tao, pero ngayon ay suot na ng iba ang armor na ito, at ang mga may suot nito ay nais din siyang patayin. Parang nauulit lang ang mga nangyayari, wika pa nga ni Shu, paano naman kung alam nga talaga ng dating hari na mangyayari ang lahat ng ito? Tanong naman ni Carol sa ating bida. Na sinabi namang dismaya umano ang dating hari, dahil ang mitikuloso niyang plano ay siguradong hindi mangyayari, sabay sabi na magaling umanong magplano ang dating hari, para sa kanyang paghihiganti, pero si Shu nga daw ay mas magaling sa pagpatay ng kanyang mga kalaban, kaya magkaiba sila ng dating hari. At ang pinakamalaking pagkakaiba nga daw nila, ay ang sinasabi ng mga tao, na kahit kailan ay hindi sumasablay ang mga plano ng dating hari, habang ang ating bida naman ay tila umano sinumpa, na wala pang planong nagtagumpay. Hanggang sa biglangang may naalala si Carol, at sinabi na, paano kung sabihin niyang, hindi talaga sinumpa ang ating bida, dahil ang mga makakapangyarihan nga daw na tao, ay may abilidad na baguhin ang rules ng isang daigdig. At naisip nga ni Shu na maaari ngang baguhin ng makapangyarihang tao ang rules, kung saan ay nakatuon o nagiging epektibo lamang ito sa isang tao. Naalala nga din niya, na ang dating hari umano ay nagtakda ng rules dito sa Luniverse, kung saan ay walang sino man ang maaaring makalipad sa Royal Capital. At kung nagawa nga daw ng hari ang ganong bagay, ay siguradong magagawa din ito ng ibang makakapangyarihang tao, lalo na ang mga may galit at iniisip na masyado magulang at mautak ang dating hari. At malamang nga daw na nagtakda sila ng bagong rules, kung saan matapos siyang ma-reincarnate, ay hindi matutupad ang anumang plano niya. At ang taong makakagawa nga lang daw ng ganitong bagay, ay ang mga taong mas mataas na sa maestro level ang cultivation, kaya naman ang sunod na katanungan, ay kung ilan na ba ang lumagpas sa maestro level dito sa Luniverse. Naisip nga din ni Shu, na ang alam lang ng lahat ay ang dating hari, at ang kanyang asawa at founder ng Sword Pavilion, ang lumagpas na sa maestro level. Pero ang katotohanan nga daw, ay maaaring hindi lang sila ang nakalagpas na sa maestro level, dahil maaari din daw niyang sabihin, na lahat ng mga maestro na kanya nang nakaharap, ay nalagpasan na ang maestro level na cultivation. Hanggang sa bigla nga siyang nakaramdam ng fluctuation ng superpower, kaya naman agad siyang lumipad upang sundan ito, at dito nga ay napapatanong si Carol kung ano umano ang problema. Pero sinabi naman ng ating bida na wala umano, at pupuntahan nga lang daw niya si Xiaoyu, habang iniisip na napakalakas umano ng fluctuation ng superpower, pero hindi ito naramdaman ni Carol, at ang ibig sabihin nga lang daw nito ay ang isang posibilidad. At ito nga ay tanging ang may-ari lang umano ng star chart, ang nakakaramdam sa fluctuation ng superpower na ito, kasabay ng bigla ang paglabas ni Xiaoyu mula sa ilalim ng lupa, habang nababalot siya ng kanyang superpower. At matapos ngang lumapag si Xiaoyu, nakasalukuyang nakatingin sa kanyang superpower sa daliri, ay naisip ng ating bida na tulad umano ito ng kanyang inaakala. Sunod ay agad nga niyang tinanong si Xiaoyu, kung na-unlock na daw ba ang lahat ng abilidad niya matapos siyang maging maestro, o kung mayroon ba siyang bagong abilidad na magagamit. At sinabi nga ni Xiaoyu na tama umano ang ating bida, sabay tanong kung ano ang pinagbubulungan nila ni Carol sa itaas, at dito nga ay sinabi ni Shu, na napag-usapan lang nila ni Carol ang patungkol sa mga plano niya, na kahit kailan ay hindi nagtatagumpay, at kung may isang tao daw ba na nagsumpa sa kanya. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu, na hindi lang daw nauunawaan ng ating bida ang puso ng mga tao, kaya walang nagtatagumpay sa kanyang mga plano, dahilan upang magbigay siya ng negative points sa kanyang kapatid. Sunod ay sinabi nga ni Shu na baguhin na nila ang usapan, at agad na tinanong si Xiaoyu, kung bakit sa tingin niya ay hindi dumating ang mastermind, upang iligtas si Duan Mo Huangqi,
at kung bakit hindi nila kinuha ang oportunidad na ito upang atakihin ang ating bida. Sinabi naman ni Xiao Yu, na malamang umano sa wala nangang silbi si Duan Mu Huangqi sa kanila, at kaya daw nila hindi inatake ang ating bida, ay malamang sa iniisip ng mastermind na hindi pa ito ang tamang oras. Pero muli ay sinabi naman ni Shu na kailangan pang mag-isip ni Xiao Yu ng ibang posibilidad, kaya naman tinanong ni Xiao Yu kung ang iniisip daw ba ng ating bida, ay pinadala ng mastermind ang kanyang mga tauhan sa ibang lokasyon, o lokasyon na hindi nila alam, sabay tanong kung saan naman daw kaya yun, at natahimik nga si Shu. Samantala, nakarating naman na sa summit of Red Leaf Mountain ng Beizhou si Yunyi at Tiger Holder. Kung saan ay sinabi nga ni Tiger Holder na kung minsan umano, ay hinahangaan niya ang mga pinipiling manirahan sa mga ganitong lugar na tinatawag nilang paraiso, dahil pag iniwan nga daw siya ni Yunyi sa ganitong lugar, ay siguradong mamamatay siya sa kalungkutan. Ganon din naman ako wika naman ni Yunyi, na mas nais umanong manirahan kasama ang mga pangkaraniwang tao sa Earth, dahil sa lugar na yon ay nakakapanood sila ng pelikula, nakakakain ng hot pot at mayroong magagandang kasuotan, at ang mga maiikli nga daw ang pasensya na tao, ay hindi kakayaning mabuhay sa ganitong lugar. At yun din ang dahilan, kung bakit hindi natin kayang mag-cultivate ng rebirth butterfly wika naman ni Tiger Holder, sabay sabi na ang taong kayang maghintay ng 100 taon, upang lumabas ng kakun ng paru-paro, ay siguradong may sobrang habang pasensya. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay nakarating na ang mga ito sa kanilang destinasyon. Pero napapatanong nga si Tiger Holder kung ano daw kaya ang problema sa lugar na ito, dahil ang fluctuation ng superpower ay masyadong magulo, at sinabi nga ni Yunyi na hindi umano ito maganda, dahil siguradong may mga nagtungo na dito bago pa sila makarating. Sabay sabi, na malamang sa mayroon umanong nakakaalam na nais nilang gamitin ang rebirth butterfly, upang hanapin ng isang tao, kaya malamang sa sinira daw nito ang kanilang plano, kaya kailangan nilang alami ang nangyari. Habang si Tiger Holder naman ay sinabi na kailangan muna niyang kumalma, at mag-ingat na din sa posibleng ambush, dahil kailangan daw muna nilang aralin ang sitwasyon, pero biglang ang binuksan ni Yunyi ang tarangkahan ng bahay. Pero matapos nga nilang buksan ang tarangkahan, ay nakita nila ang matandang ito, na agad tinanong kung sino umano sila, pero sinabi naman ni Yunyi kay Tiger Holder, na hindi daw sila sigurado kung ang matandang ito ang kanilang hinahanap, kaya naman hindi nila pwedeng ipaalam agad ang tunay nilang pagkatao. Sunod ay sinabi nga ni Yunyi na mga assassins umano sila, kaya naman masyado ang gulat ng matanda na tinanong pa nga kung talaga bang mga assassins nga sila, tama assassins for short wika naman ni Tiger Holder. Kaya naman tinanong nito kung ano umano ang buong pangalan ng kanilang grupo, at bahagya pang ang napaisip si Tiger Holder, hanggang sasabihin niyang, sila umano ang two emotionless hot pot assassins. At dahil dito ay nagdilim nga ang muka ng matanda, na tinatanong kung ano daw ang pakay nila dito, at sinabi nga ni Yunyi na isa lang umano ang dahilan kung bakit sila nagtungo dito, at yun nga ay ang rebirth butterfly. Kaya naman agad na tinanong ng matanda, kung ano umano ang ibibigay nila kapalit ng rebirth butterfly, sabay sabi na hindi niya kailangan ng pera. Kaya naman tinanong ni Yunyi, kung sapat na daw bang kapalit ang anak ng matanda, sabay sabi na napag-alaman umano nilang nasa North State ang anak niya ngayon, at babalik siya ng Royal Capital ngayong taon, upang sumali sa Sword Pavilion Assessment. At habang tinatanong nga ni Yunyi kung kailangan ba ng kanyang anak ng pera, o ng oportunidad, ay hindi naman makapaniwala ang matanda, na alam nila ang mga impormasyong ito patungkol sa kanyang anak. Muli ay tinatanong nga ng matanda kung sino daw ba talaga sila. Pero sinabi lang naman ni Yunyi na masyado nang natataranta ang matanda, sabay tanong kung hindi daw ba siya nagtataka, kung paano nila nalaman ang mga impormasyon na ito patungkol sa kanyang anak. Sabay sabi na sa totoo lang umano ay hindi yun mahirap para sa kanila, dahil silang mga puppet masters nga daw, ay mahabang panahon nang nangangalap ng impormasyon patungkol sa mga talentadong tao, sabay sabi na isa umano doon ang matanda. At agad nga niyang pinapanta ang isa niyang puppet sa matandang nagulat, at natakot nang biglang pumutok ang puppet, na agad-agad din ay naglabas ng mga confetti. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay biglang natawa si Yunyi, at tinanong kung ngayon daw ba ay naniniwala na siya sa kanilang pagkatao, o pagkakakilanlan. Sabay sabi na hindi kailangang mag-alala ng matanda, dahil hindi sila nagtungo dito upang pagbantaan ang kanyang buhay, o para saktan sila ng kanyang anak, dahil nagtungo nga daw sila dito upang makipagkasando sa matanda.
At sinabi na bibigyan nila ng 3 malalakas na artifact ang kanyang anak, kung saan ay kayang iligtas ng mga ito ang kanyang buhay, kung ibibigay ng matanda sa kanila ang Rebirth Butterfly, sabay sabi na sisiguraduhin din nila, na walang mangyayaring masama sa kanyang anak sa assessment ng Sword Pavilion. Pero naisip naman nito ang sinabi ng kanyang anak, na matapos mawala ang dating hari, ay naglaho din ng parang bula ang mga puppet masters, at 18 taon na nga daw ang nakalipas mula noon, kaya naman hindi niya inaasahang marinig at makitang muli, ang pangalang puppet masters gayon na din ang mga puppet masters. Pero kung sila nga daw talaga ang mga tunay na nakakagimbal na puppet masters, ay malamang na sila ang kailangan ng kanyang anak. Sunod ay tinanong nga nito, kung sa tingin ba nila ay hindi sila masyadong kuripot, dahil 3 artifact lang ang kaya nilang ipalit, sa Rebirth Butterfly na inalagaan o cultivate niya ng 100 taon, pero nangiti at nagkatinginan lang naman ang dalawa. Sunod ay sinabi nga ni Yun Yi, na lahat umano ay iniisip na walang pakialam sa mundo, ang matandang nagko-cultivate sa Rebirth Butterfly, pero sino daw ba ang mag-aakala na magaling siya sa pakikipagtawaran? Habang si Tiger Holder naman, ay sinabi na sila na ang bahala sa pagpasok ng kanyang anak sa Sword Pavilion, basta malagpasan niya ang unang pagsusulit, isa pa ay wala nga daw ibang makakaalam patungkol sa bagay na ito, kundi sila lamang at si Jiang ng Sword Pavilion. At naisip nga ng matanda na ito umano ang kailangan ng anak niya, at dahil sa malapit nga ang relasyon ng dating hari sa Sword Pavilion, ay siguradong matutulungan nila ang kanyang anak, upang maabot ang pangarap niyang makapasok ng Sword Pavilion, at maging isang miyembro o disipulo nito. Sunod ay sinabi ng matanda na maghintay na muna sila dito, at kukuha lang daw siya ng papel at panulat, dahil matapos silang gumawa ng kontrata, ay agad niyang ibibigay ang Rebirth Butterfly sa mga puppet masters. At dito nga ay sinabi ni Yun Yi, na base umano sa mga naging reaksyon ng matanda, ay siya nga ang butterfly hermit na hinahanap nila, bukod dun ay normal naman daw ang lahat ng naging reaksyon ng matanda, at mukhang hindi naman siya nagpapanggap. Habang si Tiger Holder naman, ay sinabi na nawala umano ang fluctuation ng superpower na naramdaman niya kanina, kaya hindi niya alam kung ang taong yun ba ay nagtatago kung saan. Pero biglang ang lumabas ang isang maestro sa likod ng matanda upang atakehin siya, kaya naman masyado ang gulat nila Yun Yi at Tiger Holder, dahil sa pagkakataong ito ay isang maestro level daw pala ang nakasunod sa kanila. Agad na din nilang nilabas ang kanilang mga puppet sa pagnanais na tulungan ang matanda, pero naglunsad naman ng malakas na pag-atake ang kanilang kalaban, dahilan upang mapatigil ang mga puppet nila. Sunod ay lumabas pa nga ang ibang maestro level, at dito ay masyado ang galit ni Yun Yi, habang sinasabi na kayo yun, at hindi pa nga daw niya nakakalimutan ang kanilang mga muka, matapos ang 18 taon. Samantala, masyado naman ang pagmamakaawa ng matanda na huwag siyang patayin, pero hindi nga siya pinansin ng isang ito at agad na naghanda para umatake. Kaya naman sinabi ni Yun Yi na kailangan nilang gumawa ng paraan, upang iligtas ang matanda, dahil hindi pa nila nakukuha ang Rebirth Butterfly na sadya nila dito. Pero biglang ang lumabas si Cao Qingxi, at sa isang pag-atake lamang niya ay biglang naglaho ang kanilang mga kalaban, at dito nga ay hindi makapaniwala si Yun Yi, matapos niyang makita si Cao Qingxi. Dahil ang dalaga umanong ito, na siyang may hawak sa Zinting Blade sa Changbai Mountain noon, ay nandito pala sa Luniverse, bukod dun ay isa na din siyang maestro level ngayon. At nasabi na nga lang din ni Yun Yi, na siya talaga umano ang isa sa mga puppet masters, na nakasama nilang nagtungo ng Ancestral Land, at agad na ding lumabas ang kanyang mga luha. Pero bigla nga ding nagdilim ang kanyang muka, at sinabi na nais pala nilang sirain ang pagkikita-kita nila, at gamit pa talaga nila ang muka ng kanilang big brother at ni Qing Wu, matapos nito ay muli ngang nilabas ni Yun Yi at Tiger Holder ang kanilang mga puppets, at tinanong kung handa na daw ba ang mga ito, upang harapin ang kaparusahan o kahihinatnan ng kanilang naging aksyon noon.